For today's video ay kakain tayo ng lugaw na may dried seaweeds. Pinag-eksperimentuhan ko ang lugaw ko at masarap naman. May halong tuwalya ng baka ito pero parang ayoko siyang kainin na plain white lang. Gusto ko may halo siyang dark color. Nag-inarting malala itong bibig ko. Gumising ako ng maaga at ipapasyal ko naman kayo sa palengke. Na para bang walang mga palengke ang lugar ninyo. Vloggers na low budget kaya hanggang palengke lang ang napupuntahan. Maaga akong gumising sa araw na yan dahil ayokong pumunta ng palengke ng tanghali na. Sa meat section ng first stop natin. Buto-buto lang ng baboy ang binili ko at yun ang mura-mura. Sunod naman ay dito tayo sa gulayan. Ako lang ba na kapag tanghali na ay mas gugustuhin ko na lang mag-ulam ng sardinas kaysa bumili sa palengke. Hindi na kasi presko ang paninda kapag tanghali na. Ang last stop naman namin ay sa prutasan. Gusto ko sanang bumili ng sariguelas pero nakalimutan ko na. Hindi na kami nagtagal at umuwi na rin. Bakit ka nga naman magtatagal doon kung wala ka ng pambili? Good for 3 to 5 days na ang binili naming ulam. At yung kahipon ko ay binili ko na naman. Nagmukha na nga daw akong hipon, kakakain ng hipon, diba? Ay okay lang yun kesa naman magmukha akong baboy. Ay charot lang. Ngayong titahin na ako ay mahilig na ako magpunta ng palengke. Unlike nung medyo kabataan ko pa ay hate ko talagang pumunta doon. Kulang na nga lang ay sumpa kita kapag inutusan mo ko sa palengke. Ngunit nagbabago talaga ang mga bagay-bagay, gano'n din ang ugali ng isang tao. Nandidiri talaga kasi ako sa totoo lang noon. Lalo na kapag ang inaapakan ko ay wet ew. Hindi ako kagandahan pero nuknukan ako ng arte, aminado naman ako doon. Pero nag-iba na nga tayo ngayon. Noon ay ayaw ko hinahawakan ng mga isda. Dahil lang sa kaya. Pero hindi na ngayon. Kung dati yung tindera, inuutusan ko na, ate bigyan mo nga ako dito na 1 kilo. Ngayon ay hindi na at sasabihin ko, ate ako na mamimili ha. O diba, improving ngayon yung nanay guro. Pinipisil-pisil ko pa yan at tinitingnan ko kung magandang klase yung aking mabibili. Ang isang rason pa nga kung bakit sa palengke talaga ako bumibili ng mga pang-ulam. Gusto ko kasi mag-last na siya ng ilang araw. Ayoko talaga yung mayat maya bili, mayat maya labas ng bahay. Nasabihan pa nga ako ni Jowa na ang arte ko daw dahil ayaw ko lumabas ng bahay. Hindi siya kaartehan kundi katamaran. Kapag naman kasi lalabas ka ng bahay, mag-aayos ka pa, magsusuot ka pa ng BRA, napaka-hassle. Ang sagwa naman kasi kung lalabas ka na hindi nakapag-toothbrush, hindi nakapaghilamos. Kahit pa sabihin sa talipapa ka lang pupunta, kailangan mo pa rin mag-ayos, hello. Gantong hindi naman tayo kagandahan, ay aba ayos-ayusin naman natin ang ating mga sarili. Huwag naman tayong padugyot-dugyot at hindi magandang tignan. Ilang araw na nga ang nakalipas magmula nung pamalengke naming iyon. Akala ko ay wala na ako may lulutong ulam at uutusan ko na sana sa Jowa sa talipapa. Naalala ko meron pa palang isda at buto-buto sa freezer. Akala ko yelo na lang ang laman ng freezer namin. Nasobrahan naman yata sa katamaran at pati pag-check hindi na magawa. Kaya yung isdang pampano ang ipapaksiw ko for today's ulam. Nasita na naman pala ako ni Jowa. Aksayado daw ako maghiwa ng pakwan. Ang dami pa daw laman na naiwan na pwede pang kainin. Masyado naman kasing atat na hindi ba makapaghintay. Kung pwede ko nga lang kainin pati balat. Sa mahal ng mga bilihin ngayon ay gusto mo lahat ay may pakinabang. Kung pwede ko nga lang lutuin ang balat niyan.